Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, ikaldag mo na lang ako sa pangalang Carlo. Bata pa lang ako ay alam ko na sa sarili kong bakla ako. Naging hobby ko na ang makinig ng mga kwentong ibinahabahagi mo, lalo na kapag malungkot o bored ako. Ang kwentong ibabahagi ko sa iyo ay nangyari last Friday, April 19, 2024 ng gabi lamang. Every Friday or Saturday night ay may tambayan, inuman na malayo sa mismong bayan kaming tinatambayan ng aking kaibigan. Sari-sari store sa baba at sa second floor naman ay inuman at kainan. Doon kami laging rumarampa at nagpapalipas ng gabi para makaiwas sa issue dahil sa nature ng work namin. Mga construction worker ang parokyano ng tambayan na iyon dahil may malaking proyektong ginagawa malapit doon na related sa men in uniform. Mga construction worker na galing sa malalayong lugar like Bicol, Bulacan, Pampanga at kung saan-saan pa. Madalas sila ang target naming magkakaibigan dahil mabait at hindi pera ang habol nila. Siguro dahil malayo sa mga asawa o jowa kaya napaka-generous nilang ibigay ang katawan nila sa amin. Last Friday night, 7:30 pa lang ay dumayo na kami doon para maagang makapag-inom at makabingwit ng trabahador kung papalarin. As usual, gin with juice at Nova ang nakaharap sa mesa namin habang ang mga kasabay namin doon na mga trabahador ay Red Horse ang iniinom. Madalas pa sweet girl lang ang atake namin ng kaibigan ko. Sa umpisa para hindi kami bastusin kaya madalas akalain ng iba na engineer or architect ang work namin dahil masyadong formal kaming kumilos. Madalas pinagmamasdan namin sa una ang mga nagiinom kung anong grupo. Ng mga nagiinom, doon ang maraming pogi at anong grupo ang madaling pakisamahan at mai-take out after ng inuman. Isang grupo ng mga trabahador ang pumukaw ng aming paningin dahil malinis, mukhang bagong ligo at mabango ang mga ito. Madalas kasi ang mga customer doon ay mga trabahador na after work ay tila doon na nagdidiretso kaya amoy pawis at simento. Akala namin noong una ay mahihirapan kaming harutin ang mga ito dahil mukhang hindi namamakla. Pero dahil matyaga kami kaya umuwi kaming may nilagang talong at itlog. Kung kailan patapos na ang inuman at mag-uuwian na dahil hanggang 10 PM lang open yung store at inuman sa second floor ay doon lang nagpakita ng interes yung 5 trabahador. Nakipagkwentuhan ng saglit sa amin at nagyayang mag-inom sa kabilang videokehan. Nagmadali kaming magbayad ng in-order namin at isinakay ko sa motor ko si Patrick at yung 4 na trabahador ay isinakay naman ng kaibigan ko sa tricycle niya. Pagdating namin sa kabilang videokehan ay madami nagiinom, kaya naman idiniretso ko sa malayo yung motor kasama si Patrick. Huminto kaming saglit sa medyo madilim na lugar at unti-unti kong hinarot dahil doon di naman papunta yon, kaya hindi ko na pinatagal pa. Hinalikan ko si Patrick at hindi naman ito umilag at hinimas ang kanyang paps habang sa naghahalikan kami nang bigla may umilaw galing sa kabilang bakod. May security guard pala doon na nagbabantay, kaya nagdesisyon kaming lumipat ng lugar. Sakay kami ulit ng motor at naghanap ng lugar na mapopwestuhan, na safe at walang makakakita na ibang tao. Natuwa ako kay Patrick dahil sumama siya sa akin. Kahit wala pang 1 oras kaming nagkakilala ay pinagkatiwala niya ang sarili niya sa akin. Sa gilid ng ilog kami dumiretso at doon muli naming itinuloy ang naudlot na bakbakan. Hinalikan ko siya at nariyang tilang siyang uhaw na sanggol.
sa dede kung lantakan ang aking dibdib. At ganoon din naman ako sa kanya. Maya-maya pa ay hinawakan ko ang kanyang paps. Mahaba at mataba ito na sobra kong ikinasaya dahil Ducks is Life at umawit ng The Alchemy ni Taylor Swift. Hiniling niyang pumasok. Pumayag naman ako dahil paborito ko na napasukan ang kuweba. Sa unang pasok ay masakit. Akala ko masisira ang aking hiyas. Pare ng hiyas. Kaya nagdesisyon akong ituloy mismo sa ilog ang labanan. Doon na nga, nawalan na kami ng saplot. At lumusong sa mababaw na ilog at doon muling ipinaraanas ni Patrick ang langit sa akin. Sa isang malaking bato, sumandal ako at doon nagawa naming abutin ng langit. Isang pangarap ko ang tinupad ni Patrick at iyon ay ang may mangyari ng gabi sa ilog ng hindi nagmamadali. Magaling si Patrick na partner. Nariyan habang nasa loob siya ay kinakagat niya ang aking leeg o hinahalikan ako. Matagal ang ganong eksena namin hanggang sa nagdesisyon kaming pagpatuloy next time dahil sa pagod. Mahapdi na rin ang aking hiyas at hirap nang magpasabog ng bulkan si Patrick kapag lasing. Bumalik kami ng bidyokehan kung saan ay nakapwesto na ang mga kasama ko at nagiinuman. Tinutokso kami ng aming mga kasamahan. Well, wala naman kaming balak idinaya nangyari sa amin. Share ko pa ang ilang mga experience ko kapag may free time ako. Thanks, Kuya E. Okay, maraming salamat. Mag-share pa raw siya ng iba niyang mga SEX kapid. Okay, muli, maraming salamat sa iyo, Carlo, at maraming salamat sa pagpapadala mo ng letter. At muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.